Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga sa lahat ng nakataantabay, nakatangkilik at nakasubaybay sa ating programang Issue Ora Mismo dito lamang po sa Bicol TV, Sorsogon. Tayo po ay live na mapapanood or napapanood dito po sa Facebook page at sa YouTube. Ang inyong likod, si Rosario Amisoso, makakasama nyo ngayong araw na ito. Biyernes na naman po, petsa sa isa buwan ng Setyembre. Magandang umaga buong mundo. And of course, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. At sa ulo ng mga balita, Indonesia walang request sa palit ulo kay Alice Go. Alice at Sheila Go namumuro sa 609 taon pagkakulong. Kalat ni Enteng agad linisin ayon kay Senator Revilla. Talaga lang ha, ba't di ka tumunong maglinis? Wesley Go sunod na target ng Indonesian authorities. Inflation bumagal sa 3.3%. At sa detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula pa rin sa nangunang pahayagang Pilipino Star ngayon. Alice Go at Sheila Go namumuro sa 609 taon pagkakakulong. At sa detalye, kung mahahatulan ng guilty, 609 taon na ang parusang nakaamba sa nasibak na mayor ng Bamban na si Alice Go at sa kapatid nito na si Sheila Go. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Subcommittee on Justice and Human Rights, inusisa ni Senator Riza Ontiveros sa kinatawan ng Anti-Money Laundering Council kung ano ang parusa na sana isampa ng kaso ng money laundering laban kina Go at 34 iba pa. Ayon kay Atty. Adrian Arpon ng AMLC, ang paglabag sa Section A, B at C ng Anti-Money Laundering Act ay may parusang pagkabilanggo ng mula 7 hanggang 14 taon. Kinumpirma rin ni Apo na 87 counts ng money laundering ang isinampa sa magkapatid na Go. Sinabi ni Ontiveros na kung ang
pinakamababang parusa na 7 taon ang kukwentahin at imumultiply sa 87 ay lalabasan niya na makukulong ang mga akusado ng nasa 560 taon na higit pa sa buhay ng isang tao. Kalaunan ay itinama ni Hontiveros ang kanyang kwenta at sinabing aabot sa 609 taon ang parusa kung mapapatunayang guilty sina Go at mga kasama. Kasama rin sa kinasuhan sina Catherine Cassandra Casiong, Jing Zonggu, Lin Wenyi, Simen Go at iba pang individual na konektado sa mga korporasyon na kinabibilangan ng Baofu Land Development Incorporated, Hongsheng Gaming Technology Incorporated at Zunyuan Technology Incorporated. Sa isinagawang investigasyon ng AMLC kasama ang NBI at PAOCC na si Alice Go at kanyang mga co-conspirators ay kumita ng mahigit sa 101 milyong pesos sa pagitan ng Hunyo 2020 hanggang Enero 2024 mula sa kanilang mga criminal activities. Iginiit rin ng AMLC ang pagkumpiska sa mga assets ni Go at kanyang mga kasama na nakuha sa pamamagitan ng unlawful activities na nagkakahalaga ng nasa 6 billion pesos. Pambayad na ito sa utang ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita, Wesley Go susunod na target ng Indonesian authorities. At sa detalye, kasalukuyan ng ring pinaghahanap ng Indonesian authorities si Wesley Go na kapatid ng naarestong si Alice Go upang kaagad na ring maibalik sa Pilipinas. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, nangako ang Indonesian police na matapos nilang maaresto si Go ay tututukan naman nila ang paghuli kay Wesley. Una nang naaresto ng Indonesian police nitong Miyerkules ng madaling araw si Go sa Tangerang City sa Indonesia at nakatakda ng ibalik sa bansa upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Una na ring dinakip sa Indonesia at naibalik sa bansa ang kanilang kapatid na si Sheila Go at Cassandra Leong na authorized representative ng Pogo na sinalakay sa Porac, Pampanga. Sa iba pang mga balita, Indonesia walang request sa palit ulo kay Alice Go. At sa detalye, inihayag ng Department of Justice na wala pa silang natatanggap na official request mula sa Indonesian government hinggil sa umano'y palit ulo sa naarestong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Justice Undersecretary Nicky T, wala pang opisyal na pakiusap o hiling ang Indonesia kaugnay sa issue ng palit ulo sa Australian national Gregor Johan Haas na most wanted sa bansa dahil sa kaso ng drug smuggling. Huwag natin pangunahan aniti. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na may ilang kondisyon para sa deportation ni Go na narakip sa Tangerang, Indonesia. Una nang lumutang ang isyu na hinihiling umano ng Jakarta Police na ipagpalit si Go kay Haas na nakapiit sa Pilipinas. Napag-alaman na si Haas ay narakip ng Bureau of Immigration sa San Remigio, Northern Cebu noong Mayo 15, 2024, bunsod na rin ng Interpol Red Notice. Personal na nagtumong kahapon sina DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa Indonesia upang sunduin si Go. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jane Fajardo na agad na ito-turn over si Go sa Senate Sergeant at Arms. Samantala, naglabas na ng warrant of arrest ang RTC ng Branch 109 ng Kapas Tarlac laban kay Go para sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corruption Practice Act. Sa pinakahuling balitang nasyonal, inflation bumagal sa 3.3%.
At sa detalye, nagkaroon ng pagbagal ang inflation o ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin noong nagdaang buwan ng Agosto ngayong taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pumalo lang sa 3.3% ang inflation, mas mababa ito sa 4.4% noong nagdaang Hulyo. Ayon pa sa PSA, bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain at transportasyon kaya bumagal ang inflation. Mas mababa rin ang 3.3% na naitala noong Agosto kumpara sa 5.3% noong Agosto 2023. Ang food inflation ay nasa 3.9% noong Agosto, mas mababa sa 6.4% noong Hulyo. Bumagal din ang rice inflation sa 14.7% mula sa 20.9% noong Hulyo at bumagal din ang transport inflation sa negative 0.2% mula sa 3.6% noong Hulyo. At yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayag Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan, Bibingkaan, Sorsogon City, beside P-Nex gas station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative.
Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. In need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 5549864.
Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and
expert medical care, look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Borok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 'Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan, Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-3456962
or 0936-924-7323. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services,
emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864. 0928-5549-864. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno, babalik kita sa programang Issue Ora mismo. Diglang po sa satuyang Sulamintang Telebisyon, kan probinsya kan Sorsogon, an Bicol TV Sorsogon. Medyo naantala po kita kay pigtatry ta po an satuyang live video call na makahalaog dahil sa satuyang makaulay nguyan via video call po. Kaya pigigibok ang satuyang technical staff na makalaog po ang satuyang program. Okay? Good morning kay Joel Castro na katatapos ng sa iyang successful operation. And of course, hindi po makalaog na ang satuyang video call. Ayan, so makakaulay ito po ngunyan ang ginagalangan na advisor kan LG Huban Mayor's Office na daingin pa po si Sir Hill Militante para sa satuyang pagkikipag-ulay live via Messenger. Okay, so paki-ready lang po sa technical side. Kung ready na, pwede tanang ilaog si Sir Hill Militante. Okay, Sir Hill, good morning. Good morning. Okay. Sir Hill, good morning po. Good morning, Sao. Baka ayun na yata yung signal na. Okay, so paki-check ta. Okay na, Sir Hill, good morning po. Good morning, Sam. Yan. Narinig mo dyan sa station namin? Okay, live na po kita. Nahiling tapuan pandok mo sa Facebook. Yao, naka-live kita via video call, sir. Okay. So, good morning, Sao, at saka sa mga viewers sa Bicol TV. Hindi po kita na yan sa LGU, sa munisipyo. Kasama ko rin si Spines. Makatagtabi sa mga updates sa tabi sa munisipyo San Juan. Okay. So nahiling po nito mga tugang sa satuyang paraan tabay taga-subaybay kan Bicol TV Sorsogon sa satuyang programang Issue Ora mismo. Live via phone si Sir Hill Militante. Yan. Ang ibabaga nahil na ninda audio call, pero ngunyan audio video po na nahiling nindo ang kagwapuhan ni Sir Hill Militante. Sir.
Salamat tabi Sao. Wala sindi ba nagwapo kundi ang mga para serbi sa munisipyo. Maski sa inang munisipyo, pag nag-serve ka, gwapo ka. Okay, tama uno ka dyan, sir. And sir, speaking of kagwapuhan, pasiring kita duman sa tuyang mga sabi nga ni Pubagan, ng mga pinagkakaabalahan dyan sa munisipyo Kanhuban. Okay, para sa Karamantabi sa Gabus, pwede man tabi magiging sa September 14, start na po sa amo na indatawag na Mayor's Cup basketball tabi ni. Ihatag ko tabi sa imo, sa ako nakaupo niyan kasi mas nakapiparang tabi ni sa mga updates si Josepina Diri tabi at saka balikan kita mamaya tabi. Ani na tabi si Josepina Diri tabi. Okay. Ma'am Pines, good morning. Good morning, Sao. Good morning. Good morning sa Gabos na para hiling and para dagog sa Bicol TV. Si Josepina. Okay, sir. Ma'am Pines, good morning. Good morning, Sao. Good morning. Good morning sa Gabos na para hiling and para dagog sa Bicol. Pupulan ining sarong parada kang mga players, sagod kang mga kayo na mag-join. Then, after kang parade, may igwang halipot na program. Then after that, diretso na ito kakaigwaning game. Igwaning tulong kupunan na tulong division, no? Midget division, junior, and the open division, seniors. Igwaning midget na 9 to 14, then 15 to 21 itong juniors. Then 22 years old and above, yun ang seniors na ako. Talagang pinagputan mi na talagang iba itong mga midget. Tawaning pansin itong mga nasa midget division dahil gusto na mo i-highlight ang participation sa children, no, sa sports, no, puno sa sports, and then sa ibang activities pa, sa mga upcoming activities na may involve ang mga kaakian. This is also in preparation doon sa, di ba, by October magkakaigwa ng Children's Month celebration. Yes po. And siyempre, kapag yan, ito ma-highlight itong participation ng mga aki. So, yes. Sa niyan, di ba, padagos mo ng pagtaon ng mga programa sa tuyang gobernador sa lado ka edukasyon, manigari ang sa tuyang gobernador baga motibahin ng maray kan sa social services, sa edukasyon. Number 1. Pansaparan, diretso. Ang itong pagtaoning, itong sa gamit mo sagot ko, iyo nga, diretso man pagtao. So, kaya itong participation ng mga aki sa eskwelahan, okay lang to. Pero, ining participation ng this sports, kaya ko ang ma-highlight din, kasi itong sariling arena para ang mga aki talaga magkaigwa ng participation sa local governance. Exactly. Diba? Exactly po, ma'am. Yan. Sa itong mga children and itong young adult, itong youth and young adults. So yun, pinang among sa mga pinagbibisihan ko niyan. Kahapon din, again, congratulations sa muyang LGU sa pangunguna ni Mayor Glo Alindogan dahil alam mo naman, no, consistent na award yan sa tuyang mayor, no, sa tuyang LGU sa pangunguna ni Mayor Glo. Kan 20 itong implementation qualification program ta 2023 kahapon una ang Green Banner Award na hali sa regional office kang itong National Nutrition Council. Wow, congratulations. That is implementation doon sa tama, efficient na implementation kang Municipal Nutrition Action Plan. So, ang very effective ang pagka-implement ka to and very efficient. Kaya, kumbaga, tutugunan talaga ang pangangaipo. Alam mo naman baga na nakulog din ng mga partners ang nag-i-enable to sa implementar ka programang iyan sa nutrition niya. Ondiyan ang DOH, siyempre. Ang national government, ang provincial government, no? Permiyan naka-activar sa paghiling kung paano tayo ini-implementar ang tuyong mga program. And of course, sa tuyong mayor, no? Sabi nga ni palibasa,
nanay, no? Ang meron kang uban, aram niya, ang pangangaipo kang nanay na nagbuntis pa sana, ina yan kang tulong aki, hands-on na lang yan, no? Nagbubuntis pa lang ng nanay, anong pangangailangan? Pag ipinanganak ng aki, and sa left ka mga aki, aram na aram niya, kaya very concerned, nakabot sa nutrition program, very concerned na sa tuya meron. Kaya kami nagpapasalamat kami, tayo kami ng mayor na Arucayan, no? Na bako siya ng gusto hilingon ang mga infrastructure development or other development, but perminyang sinasabi na umpisahan natin development sa mga maliliit bata. Bakit? Sabi niya, gusto mong ma-sustain ang isang community, alagaan natin ang mga bata. Kasi di ba, again, sabi niya, ito ang pag-asa ng bayan, no? So, umpisahan natin sa mga bata. Kaya, ngayon, awarding kang Green Banner Award, no? Dahil sa pagmakano sa implementation. Ngayon, ito naman ang magiging participation ka mga kaakihan. So, kaya nag-iikot kami na ayusun talaga ang Mayor's Cup. Not just for the Mayor's Cup per se, itong award, no? Itong prizes. Pero more, gusto rin meet talaga kang implementation ng program o kang activity. Naigwaning na result. Yeah. So, yun sa naman. Apo. Yes, ma'am. Aram po nindo kaya tamaonin ang bag-uta i-implementar anuman na sports, dapat talaga ang pakusugon ang lado kang nutrisyon. Ta syempre paano po makakawat ang sarong kaakian kung kulang sa nutrisyon? Correct. Oo. Alam mo na, di ko pala na-mention sa nawatulong si Helen Keller na naging partner tadigdi, no? Sa mag-implement ng mga programang Arucayan, no? Vitamin D supplementation naman itong sa Helen Keller din, nagtausin din itong sa PMNP, no? Tungkol din sa sa nutrition, kasi wala sa assessment natin, 100% kita kaya iguaning award ng Huban, itong 2.5 million first time, no? Sa next sa next implementation baka ito yung kasi recipient na talaga Huban. So yan because of our very energetic and very industrious na mayor. May mga nagsasabi nga rin, sige niyang pamanila ngayon mayor, sige niyang hali ngaya kung ano-ano. Totoo, naghali, pero ang paghali ito yung mayor, that is official and that is fruitful. Ano yan? Produktibo, pausa ng and permission na kahit sa long term na effect ng mga programa. No? Po Opo. Okay. Yes, sir. Gusto ko lang na banggiton ang sa ato ng mga head of office, lalo na iditabi sa Green Banner compliance sa Green Banner. Initabi si Miss kasi ang focal person tabi didi sa munisipyo. Mahiling mo tabi sa na si Mayor mo Claradi na gabos na head of office niya na mga kapartido kung politikan pinigustorya kay lalo na niya na panahon naman sa nagkarampanyan o sa next year dito ba. Pero si Mayor ang hilingan mo tabi sa paano siya nagkuha sa din mga award. Dahil siya naghiling kung kapartido man, kaapi, dahil siya nagsasabi sa nag-apot. Pero nakita mo, ibo tabi ang mga head of offices dito sa Huban. So, yun ang naguyag tabi kita sa ako. Kasi sabi ko nga sa panawagan baga na pa man panahon sa pagkapanyahan na importante yung talaga na may hatag ang serbisyo sa publiko. Precisely po. Lalo niyan tabi sa house na naman nakukuha ni Mayora na mga awards. Kung mahiling mo, kung wala partisipasyon ang head of offices, tabi sa tabi ako sa bawat opisina dito sa Huban kay nakikooperate tabi sa magayon ang irog sa tabi sa na relasyon sa na LGU na nagtatanapang tabi sa para mapaghatag tabi kita sin minsan ang mga kung kagubatan sa kada saro dito sa amo na residente kasi ang battle cry baga ni Mayora
na kung hilingon mo, sabi niya, gusto ko lahat tayo okay. Kung nahiling mo, may mga kontra, lahat tayo okay, baga ngayon imposible. Pero positive dati kami sa kung ang pamumuno mo kung may pipili ka, dahil talaga mangyari. Kaya positive kami. Gusto ni Mayor lahat okay. Sana, hopefully. O, hari tabi, balik ko tabi si Sis. Okay. Sabi nga ni Baga, Ma'am Pines, sabi nga ni Baga po united we stand, divided we fall. Sila lang. Basta we should stand. We Yes. should always stand. Tapos, doon ko ito sinabi ni Brother Hill, sabi, Sound. Yes po. Itong sa development, sense of development. Alam mo, igwa ko din ng datos, no? Kang poong 2023, no? From 2022 to 2023, patunay na iguaning improvement o matakas ang improvement kang sa tuyong munisipyo. Ay, wow. Nakulot ang mga bagong mga nagbukas na mga negosyante dito sa Uban. Almost 27% from 2022 to 2023 nagtaas ang mga nagbukas ng bagong negosyo. Patunay kayong maray na panggobyerno dahil nga ni award sa tuyang itong previous mayor, sa tuyang former mayor Antonio Camalindogan, consistent mo ma-award yung kang SDLG. Inisa ko sa agumunyan na sa tuyang mayor. Padagos from pag-iniling mo ang record, no? Padagos ang improvement, patunay na dakol na mga businesses ang nag-open. And ang effect kaya, ang outcome kayan, no? Ang local sources kang sa tuyang tax revenue, almost 34% nagtaas from 2022 to 2023. So, gusto sabihin, maray ang panggobyerno ka sa tuyang banwaan. Kumbaga, dahil naman hindi ka po matibayo na analyst o para mahiling ang kung paano nag-i-improve. No? Tama po. Gusto ko rin ibalik ang sorsogon na ang Uban, tigahanap nila sana ang legal papers, no? Pero we have been informed na kang Bureau of Local Governance Finance, no? Itong nagdi-determine kay itong classification kay LGU. So from 4th class municipality, ang Uban nila 3rd class na. Yes po. Wow. So, kasi nga, itong, aside from itong na tumataas itong local sources. Gusto sabihin, ang LGU talagang tama ang samuyang panamguhan na magkaigumaning pag-asenso ang Uban sa panahon ni Mayor Glo. Katong panahon ni ex-Mayor Kama, ang pangapulan kay ito, asenso pa Uban. Ang logo, ang tawag dito, battle cry, Ngunyan, asenso pa Uban. So, dahil man nabigo, kang pagsabi, ang pagtarap kaya ang mga department heads, Mayor Glo, Ma'am Pines, kang Uban, talagang totoo man. Ma'am Pines, ang nag-increase ang local sources sa tuyang revenue. Okay, Ma'am Pines. Sabi po baga ni Mayor Kama kang bago magtukaw si Mayor Glo, wag mo kong ipapahiya, dapat tuloy-tuloy ang asenso. Kaya asenso pa Uban. Dahil siya pinahiya ka sa iyang esposa. Yes. So, sabi sa tabi pero kung isasabi sa mo yung mayor mo niyan pareho man ni ex-mayor Kama sa mo yung mayor mo niyan dahil tatao kang spelling kang rest ang spelling niya kang rest W-O-R-K work kaya kung may mga nakakapansin na permi nga naggali official yan at saka beneficial ang sa iyang yes. Parehas po 'yan, ma'am, ni former Mayor Benito Dumac sa Preto Diaz. Very vocal siya na permi akong nasa Manila, kung sa inahin siya ako namamalimos. Ang word niya is namamalimos para sa sakuyang banwaan. So, pag nabalik siya, benepisyo. Idol ko yan dyan, si Bukal Boyte, ay matibayon yan. Sabi ko nga sa iyo ito, you are a big fish to a small bowl. Kung neto ka fall sa para sa Preto Diaz. Yes po. Kaya dapat sa ito, malawak na
matalino niya na tao ngayon. Aram mo po yan, ang pagbiyahe, mga aruken pag-travel, saro po yan na talagang permi lamang isisikop kan sa iyang katunggali na permisa na ngayawara sa huban. At least, pagbalik kayo ng benepisyo ang dra. Ayo, dahil silang, baka dahil lang nila nahiling, tabahin silang mayo. Oo. Diba? Alam mo, kung minsan, di mo mahiling ka, punay ka man, tayo mo talaga mahiling. Kung tumayo ko man lumabas sa munisipyo, na halos ang sakuyang mayor, di man sa pagkunyan, tabi sa, di man sa pag-umaw, no? Pero parang iyo na. Abay, kamay-amay kayo ng taog. Pagmandi, termina sa ceremony. Termina kung dyan, pasinto sa flag ceremony, during flag ceremony, during flag raising. Yaon na yan dyan, every Monday. Aram nyo po ma'am, ang araw kayo na panaramon, dahil na po yan dapat pagpara diskusyonan pa. Ang hilingutan na lang, iyan na naman po na award na nakuha kang LG Huban. Na kung iyo ini ang ladawan, na kung ang mayor tuturog-turog, permiwara sa sitwasyon, dahil po magkakaigwa ng araw kaya na award. Yan lang po ang pinakasimple na pananaw. Correct. Tama po yan sa iyo. Salamat o iyo. Tamas nga ni po baga, sabi baga, permi yan na may kasabihan na pag-ansaro na puno, hitik sa bunga, pagpaparapukulon iyan, hanggang magtarakdag ang bunga. Yung mga kasabihan pa kang panahon na hanggang ngunyan applicable pa manggirara yan, Yes, ma'am. Oh. And of course, ma'am, ang hapon ko lang po, kumusta po ang naging evaluasyon ta kang nakalis po na bagyong Enteng dyan sa munisipyo nindo? Naibalita ta po digyan, maski kasagsagan, Sunday po ito, yaon po nasa munisipyo si Mayora, kaibanan ang mga disasters personnel para sa preparasyon kang paambuton ka itong bagyong Enteng. Ayo. Pasalamat ka sa mahal na Diyos. Itong bagyo na kaagi, although sigla number 1 kita digdi sa Sorsogon baga, pero yun nga, naka-onboard tulo si Mayor, pati nga ni pag-repack mga kaipuan para sa mga frontliners sa mga pagkakan, siya na mismo nag-lead na mag-repack, mag-distribute, sa police, sa PFP, sa RHO, siya na mismo ang yaon siya doon sa MDR, naka-onboard, para talagang mag-monitor, mag-constant monitoring kang mga nangyayari kang panahon kang bagyo. And sa hira ka mahal na Diyos, dahil man ning dakol na distroso o na nangyari sa Huban, pero kung sakali man, talagang handa ang Huban, alam na sa ito yung MDRRMO office, together with MSWD, pero may handa sa tuyang lugar o sa tuyang evacuation center pero may handa yan ang mga personnel pero may handa. Alam mo ang kayo lang kaya ang sa tuyang mayor very active kaya ang mga department heads talagang very active din. So siyempre na kinahiling nila hawa-hawa yan di ba? Kaya alam mo salamat kami tawain pa yung grabing destrosong nangyari digdi sa Hubang sa itong nakaaging bagyo. Sana din nakita abutan kayo mga araw kayo sayang mga nanom na kunyan. Kaya lang, Ma'am Pines, nata man may pinilang si Mayor Glo Alindoga na isuspend ang klase. Ang sinuspend niya lang hanggang grade 12. Nata taday sabay ang college. Ay sir, kasi mayo mo kami ding college. Mayo pa magdinig. Ano man ito, suspend si Mayor ng college. Mayo mo kami ding pang-college na istilahan. Ano naman Garulugod ang kamutangan, may pinili si Mayora ha. Utopalan. Si Senior nag-post ka to. Sabi ko, minsan nga dapat nag-iisip mo lang kita bago tama itong sabi ka sa muyang, itong administrator ko sa muyang LGU po page. Ay, sabi niya, think before you click. Kasi diba, paano mo man isuspend? Lamayo man kami didinig college. Ano naman? Garulugod Sabi ko, ini talaga si Mayoro, may pinili pa para masuspend lang dahil napigabos. May pinili pa. Ito palan, ano mang isususpend na college na dahil mang college ang ang Huban. Ayan mo. Pero alam mo, pag mga
maarog ka yan, sabi nga, naniniwala ba kita kang mga sa gugurang ha? Pasilba ba yan sao? Palay mo, pagkabot ko pa noon, itong the next following years na maarabot pa, palay mo mabuksan yan ligdi sa to. Mas community ka, di ba? Oh, di ba? Sabi nga ni baga ma'am, hutong nagpost, garo ang nagpost garo pasalamatan ta ito garo siya na ang nangangapudan na dapat si Mayor Glo pag duman sa Manila malatag siya nin tabangin man nindo ako magkaigwan ning college duman tapig post na nga ni ako na may college. Aram po nang panang administrasyon pa ni former Mayor Kama nipopropose na ni community college so aram po na bako mo yan maradalian. Correct. Basta nakukuha. No. Dakulo na aspeto dakulo na factors kung paano ka makabukas kaan. Bako man yan sinabi mo niyan sa agay ko na. Sinabi mo niyan, taon mismo ko na. Dahil man yan. Siyempre, may mga prosesong dapat inaagihan and mapagal din naman ang pagbukas ng basta-basta. Ayo. So pero saro yan sa panamguhan ni former Mayor Kama. No. Correct. Diba? Madagos siya na dapat ka ito standing na mag-agom. Si Mayor Gulo, yung man yan nasa sa pakaturugan niya na magkaigwa ng college ligdisan, community college ligdisan sa tuyang sa Sampung Banuan. Oo, para dahil na madayo sa ibang munisipyo. Dahil naman sila, si Buscan, si Brother Bubuta. Oo. Buscan. Sabi po, sabi nga ni po, pasensya na nga yan, nagugurang man ang tabo. Iabot man ng kalingawon. Dapat nagugurang kita, di mo nag-iingat kita. Yes, tama. Kumbaga, ang pagurang ta dapat, yan na pausa dili paus-us, sabi nga ni. Kaya rin mga aki na wala tanta ka sa tuyang mga agi-agi na ang matatanaw ninda ito sa tuyang puro kunyanan kaya nagugurang hindi ginibo na excuse habang mo magurang magpasalamat sa nagurang ka pero ang iba man Pines habo kang nagugurang gurang na kaya ngayon sabi ko magpasalamat ka mo ikaw ang maghati kung di ka magurang bakuyo yes kamu mga hobin pa maghatid ka mo kung di ka magurang pero kami mga gurang na ay di kami hindi pagkahirakan na nahiling mi na ang ginapan and nahihiling mi pa hanggang ngunyan and padagos pa kami nag-igot lalo na sa tuyang mga leaders nagpadagos pa nag-iigot na makatawa pa ng serbisyo and may mawalat na maray na ihemplo. Aram mo ma'am, iyan na panaramon mo, may pagkapilyohonon ka. Magarupig sabi mo na, dahil magparaatat sa pwesto, halaton ang termino mo. wait until you become. Yan. Ako man yung pailutan. Tama. Ako nga ni Pirmi ko pigtataram, ang pagtabang sa tao, bako yung kompetensya. Ikaw nga baga kita kasabihan sa Biblia, kung nagtaon sa imong tuong kamot, sa imong walang kamot, dahil nagmangno dapat. Correct. Diba? Ano ito gigibuhan mo kompetensya ang pagtabang sana. Ayo. Bakong pagtabang sa wala, pagtabang sa too. Ayo. Dahil ka nagkutya ang edad kang tao. Itong naging advance na, no? Itong gurang na. Ang apod kaya na nasa NGO kami, bako kang gurang, advance na ika. Nag-advance na so yung edad. Iyo. Correct. Pero maraming pasalamat na kaya sa mahal na Diyos. Hinawaan kita ng pagkakataon na hanggang ngunyan, yaon na kita advance na sa tuyang edad, pero yaon pa kita ngunyan sa paggabay pagservisyo sa mga aki na nagtatanaw ko sa tuya. Ngunyan, kamo mga aki, ang hadita nindo, sana magurang ka mo. Yun. Sabi nga ni baga, tamaunan yan. Pero magurang ka, kung di ba, tutugutan kang kagagurang lang, kung bako kang magiging reliabilidad, o itong magiging creation. Oo, kumbaga, pag inabuso mo ang lawas mo,
Pag inabos mo ang lawas mo, may kalalagyan ka. Ayun. Ayan. Gusto niya sabi, naman ni si Ate Pines, tigigibon, papauli-uling amo yung mga kaakiyan natin. Pag kinakapit ang ina, uli na siya. Takong sundungot ba? Kasi kung sundo sa'yo mo, anghel kang mahal na Diyos. Eh kung sa balyo, kung sa tumati. Okay, Ma'am Pines. Gusto ko hindi sabi yung Okay, Sir Hill. Pero napikparadangog mo na lang kami ni ni Ma'am Pines. So, may lead na ako na info, pero wala doon kung mangyari. Kasi may napipintong pagta siguro sa mga taxes. Pero lahat ko ang pwede pangunahan sila, trabaho ini sa sanggunian. Pero sa tingin ko, kung mangyari na baka si Mayor Aglo, lahat siguro ko matugot muna. O daming tayo na magtaraasan kita sa mga taxes. Pero wala tunta na mag-ipo kasi siyempre gagalang naman ang move sa ganyan kasi may result sa finance, so na may mga kaipuan na daw na dapat taasan o babaan. May revision sa mga itatawag na taxes, tax code, market code, etc. Actually, isang panahon, saro ako tabi o-author nila na after 5 years, kay pukan i-update na ang tax. Ang mga taxes, ang mga, halimbawa, kung parehasan bayad ngayon, kung maparehistro ka ngayon sa karabaw mo, bisikleta, ababaon man talaga sa una. Pero, sa iba na sa mga negosyante, once na nirevise na, may epekto ini tabi sa negosyo. Kaya siguro sa tingin ko niya kay hali kita sa pandemic, siguro baka hindi pa na. Opinion ko lang baka layan pa na papanahon. Anyway, pag kanya-kanya pagkakita na trabaho na sanggunian bayan, kung in case mag-revise, mag-ibos in the syntax ordinance, okay, trabaho nila, nasa kamot na yung nakabisan sa ato na mayor, baka sa tingin ko, laing muna na putan. Pero hindi, kunting info lang ini kasi nakikita ko na amoan move niyan na niyan. Pero okay, paon hindi na, di man kita maulang. Laton na lang kung ano ang nangyayari sa pag nag-gibo na ordinance na yan. Yes, siguro naman ang sa tuyang mayor, maski po anuman ang gibon sanggunang bayan, siyempre maagyan man giraray sa kamot niya sa masusing pag-aadal. As in, siyempre, ang mga dapat ikonsiderar bago iyan i-implementar kung sakali. Amo tabi kasi at the end of the day, sa saro baga na ordinansa, ang pinakadurusa na ang proseso is public assembly. Dahil siyempre, mapati ang publiko kung ano sa di kamatian, kung mabigla kita pagtas, whatever, kung may mga revisions, pero may publiko tabi kasi ang ordinansa baga, public welfare. Kung medyo nakukulugan, loy-luwayon ta. Naalay na una. Pero hatag tayo na tabi sa kadunungan ninda sa SP. Then sa partisan mayor, kaya siyempre, hindi kita nagtatrabaho sa mayor. Wala itong kung ano maging decision sa ato na mayor tabi. Bako itong, kung nakukulugan, luway-luwayon ta na mas lalo pang makulugan. Aro kaya ni, kumaga. May nabasa ako na tira na naman siguro kan mayor kasi naoperahan ba kan mayor, pero ako nahihirak man ako sa ato na mayor in the sense na naoperahan ba siya, pero wag nang ulit-ulitin na garo hindi gibo ninda na pagwara di si mayor na isusudit intero na iwag sa mayor dahil sa health niya, magano rin gunon siguro na sa ato na mayor nagkaigosin na pagsubok sa buhay lalo sa health. So sa tingin ko tabi sa panawagan sa imo tabi na programa na pag-arog sa mga contentions udo na ko na kasi
Dahil man po kita naglalabot sa politika na strategy ninda, nakasayin tayo na sao kung anong po ninda, basta dahil lang maglabot sa tindasan iba. Kung may itininda ka ng produkto, ano ipabakal mo lang produkto mo? Ayaw pagsasabisin, ayaw pagbakalsad to sa luyo, kay karmatara sa ito, ang kamuti sa ito, mapait o kunano. Nitinda na lang niyo at sa diri niyo. Kung gusto ikaw ka mo sinitinda, itinda niyo. Ayaw ka mo paglilalabot sa tindasan iba. Aram mo Sir Hill, i-correcta ka dyan na dahil magtinda, kan ba mong tinda, itinda lang ang paninda-ninda. Ang problema nga kung dahil nasindang paninda, kaya madaw-daw sinda kang tinda kang iba. Sir Sao, kaya kasi hindi na pagkatabi sa saod, Sao, madali lang nga, dit lang na minuto. Yes po. May darap ka ng paninda, halimbawa, kamote. Siyempre, masabi, bakal na tabi ka mo sinili na paninda ko, kamote. Ini masirama. Ang nangyayari niyan, sa kaiping, ani sasabi, ayaw sa to, pagbabakal na paninda niya kay matarasay na. So, baga di ba? So, sa akon daw tabi, Sao, wala kami tabi, wala kami sinlabot kung nano ang gibuon niyo, kung nano ang mga strategy sa pamumulitika. Wala problema, okay lang, go, free ang tao. Pero pakiurong ko lang, sa iwag sa sakto na mayor, nang grabe man ang pag-inguan niya, kitaon niya, babae, pwede man magurit ka na lang sa balay ninda, kung ano, pero kitaon mo pirmi wara sa balay at abuno na sa barangay, tabi na, i-appreciate naman. Kung panahon na siguro na kamo man, okay, ma-appreciate man kami. Wala, simple lang, tabi, saan panuntunan ko sa buhay, na ang sa diri nindo, pakusugun nindo, wala man malabot sa iyo. Ayayin na, di ba? Amo tabi yan, Sao. Yes, sir. Arag po talaga mga sabi nga ni daan, mga sabi yung tanam, dahil po ning may bato na issue, kaya pipaagi na lang po sa arog kayan. Magayon pa mga po dan mo, sir, na hopefully tumagos ini sa kaibuturan kasi sa indang mga kasuk-kasuan. Ayan. Okay, sir. So, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang programa. So, daumon po nito every Friday an sa tuyang huban update sa paagi po kan mga personalis kan huban. Makakauli po makaibanan po sinda. Yan po si Sir Hill Militante, si Ma'am Pines, and kung si Simon po na imbelgado po sa padagos na pag-uswag kan munisipyo kan huban every Friday po. Makakaiban nyo kami. So, Sir Hill, sa imong pangapunan, as in, mensahe po. Sir Sao, salamat tabi sa pagkakataon na makapag-istorya sa imo through video call. Sana po na next Friday o sa maabot pa man na susunod na Friday, makakada tabi kami personal sa station sa Bicol TV. Kuriaguno man tabi ako makakada. Once and for all, makakada kami ni Sis Pines para sa mga updates tabi sa huban. So sa gabos tabi na naghinanyog sa probinsya sa Luzon, sa ato na gobernador, gabos tabi na elected official sa probinsya and lokal na mga banwa tabi sa gabos na mayor sa elected official sa God bless tabi sa aton magtarabang tabi kita magkaburon para pag-uswag tabi sa aton na probinsya at sa banwa tabi. Adi tabi si Pines. Yes, Miss Pines. Salamat tulong sa oras na tinanong mo sa mo. Salamat tulong tabi sa na tinawan mo kami ng panahon na para paliwanag dyan ang masabi, may istorya sa mga susuganon ang gabos na nangyayari dito sa uban. Rest assured tabi na ang samuyang darang impormasyon na itatao sa Indo, yaon lang kami sa totoo lang. Totoo lang na mga impormasyon na samuyang itatao, asin ang development di sa uban, di sa ito pag-uuro lang. Yung mga hilang-hilang kung ano-ano ay natural lang yan sa tao, nagkakahilang. Kung naoperahan ng mayor, sabi nindo, naoperahan kasi hali-hali, ano man, notice na to yun. Gusto maglanggas ng lugar, mentionor mo yan. Anyway, salamat tulong po sa panahon na itinaw mo sa Bicol TV. Bicol TV. And sana po, kapag sabi ni Brother Hill, sana pag-abot pa na panahon, baka dyan kami makapasya lamang sa Sorsogon City. Tuloy kami nag-film na kami abot. Iyo. Okay. Salamat tulong. And shout out sa Gabos na mga taga-LGU employees and sa Gabos na trabahan ko dyan sa Samuyang Munisipyo. And of course, sa Samuyang Mayor Glo Alindogan,
mag-iit ka po and padagos na pakusog ka sa kanyang buhay. No? Ganun din kay former Mayor Gama. And sige po, salamat po sa inyo sa pagsuporta. Okay, salamat po. Yan po ang sa tuyang kaibanan sa programa. Si Ma'am Pines as in si Sir Hill Militante para sa Huban Update. Dagos-dagos kita mga tugang isisunod ta po ang Express Balita or Special Report ni Maki Gomez. Ini po, importante yung maray para sa tuyang mga para antabay sa Bicol TV Sorsogon ang special report na puspusan po ini na pigtatrabaho ni Maki Gomez. Okay, Papa Harold? Okay, diretso na po kay Papa Maki. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Fertilizer discount voucher ng Department of Agriculture patuloy na ipinamamahagi ng Matnog Municipal Agriculture Office. Ang fertilizer assistance ay naipamahagi nitong ika-28 ng Agosto sa presenteng taon para sa 263 mga magsasaka sa nasabing bayan na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ito rin ang mga magsasaka na nabigyan noon ng hybrid rice seeds na kanila namang naitanim nitong wet cropping season. Ang nasabing voucher ay nagkakahalaga ng 3,600 pesos per hektar. Depende sa lawak ng nakarehistrong sakahan ng mga benepisyaryo, kung saan ay nasa kabuuang 139 na hektarya ng sakahan mula sa iba't ibang barangay. Sa ngayon po na wet season, meron po tayong fertilizer discount voucher na nirelease for 263 farmers. Para po ito sa total area niya po is for 139.79 hectares. So, ngayon po, nasa first batch pa lang po ng release at meron pa pong mga susunod. Para po muna ito sa hybrid nag-time ng hybrid ngayong wet season. Isa po ito sa tulong para po tumaas yung production ng mga rice farmers. Nilinaw din naman ng Matnog Municipal Agriculture Office na voucher lamang ang kanilang matatanggap at hindi mismong fertilizer o abono, at ang voucher na kanilang natanggap ay ipapalit sa accredited merchants ng agricultural supply sa bayan ng Matnog. So pagdating po sa merchant, abono lang po, fertilizer lang ang pwede nilang makuha, pero hindi naman po para sa kabuuan. Na sa discount voucher lang po. Halimbawa po sa 1 hektarya, meron po siyang kantidad na 3,600 pesos. So depende po sa area, kung ilan po yung area nila, yun po yung amount na makukuha ng farmer. Samantala, nagbigay din ng paalala ang nasabing ahensya para sa hindi pa rehistradong magsasaka na magparehistro na upang matanggap din nila ang mga ganitong asistensya mula sa mga programang agrikultura. Pinapaalala pa rin po namin yung mga nasabihan na po namin mag-registered, ipa-registered na po yung kanilang palayan para po kung halimbawa may mga ayuda po, ito po yung basihan, yung mga nasa RSBSA enrolled lang, yun lang po yung bibigyan ng ating pamahalaan. Mula dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Simula nitong nakaraang buwan ay patuloy sa pagpapatupad ang LGU Matnog sa mga programa ng DSWD. Kabilang dito ang payout ng SLP o Sustainable Livelihood Program nitong nakaraang buwan ng Agosto na mula sa inisyatiba ng tanggapan ni Senator Coco Pimentel na ipinatupad sa lokal na pamahalaan ng Matnog sa pangunguna ni Mayor Catley Yaso at sa pamamagitan na rin ng paghiling nito ni Konsehal Pobio Sabado kay Senator Coco Pimentel. Nakatanggap ng tig 15,000 ang 69 na benepisyaryo mula sa unang batch nito at 51 naman para sa second batch kung saan ay magagamit nila ito sa kanilang hanap buhay. Isinagawa rin ang bagong programa ng pamahalaan na iniatas sa DSWD na AKAP o Ayuda para sa mga Kapos ang Kita program na isinulong ni House Speaker Martin Romualdez mula sa utos o direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na naglalayong matulungan ang ating mga kababayan na apektado ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin katulad ng mga minimum wage earners kabilang sa poor o near poor. Ganon din ang mga kasama sa informal economy katulad ng mga magsasaka
magsasaka, mangingisda at iba pa. Ang isinagawang DSWD AKA payout ay mula din sa Congressional Fund ni 2nd District Representative Manuel Fortes, kung saan ay nakatanggap ng tig 3,000 ang 306 na benepisyaryo. Umarangkada din ang redemption ng EBT card o Electronic Benefit Card mula sa Walang Gutom program ng DSWD para sa 123 mga benepisyaryo. Ang EBT card ay naglalaman ng 3,000 pesos load kada buwan na mabibili lamang nila sa mga Kadiwa store o mga accredited store na in-identify ng munisipyo. Ang 3,000 pesos na laman ng EBT card ay nakabudget din. 1,500 para sa mga carbohydrates katulad ng bigas, mais at tinapay. 900 pesos naman para sa pagkaing mayaman sa protina katulad ng karne at isda. Habang 600 pesos naman para sa prutas at gulay. So sa 3,000, ito po ay nahahati sa tatlong food category, which is the carbohydrates, second is the protein, third is the fruits and vegetables. Ang Walang Gutom program ay naglalayong masugpo ang kagutuman ng 1 milyong mga food poor families sa buong Pilipinas at upang masiguro din na wala nang magugutom na mga kabataan sa bawat pamilya. DSW po, napapasalamat po. Ganun. Salamat lang po sa inyo milyon. Kita mo kasi yung programa. Nakamay ka na sa inyo. Programa. Salamat. Salamat ako na nakakuha kami sa nasunod sa programa. Hindi ako nakakuha. Ang lahat ng programang ito ng pamahalaan na iniata sa DSWD na isinagawa dito sa bayan ng Matnog ay sinuportahan ni Mayor Catlea So dahil ang mga programang ito ay dumadaan sa mga proseso katulad ng MOA o Memorandum of Agreement base sa mga guidelines ng DSWD at upang maisakatuparan ito ay kailangan ng purong suporta ng alkalde. They have MOA with DSWD regarding the implementation of the program dito sa kanilang mga munisipyo, and it was facilitated well, so lahat sila nag-agree na yes, this program can implement in the municipality, and also with the help of the municipal social welfare na nandito ngayon, nag-a-assist sa atin ng aming katuwang dito sa implementasyon. Yan po ay coming from the LGU. So ibig sabihin, we are working hand in hand to implement this program properly. So malaking pasasalamat namin yan sa LGU dahil nakakapag-implement kami ng maayos, na i-inform ang mga beneficiaries regarding sa dates ng kanilang redemption. So at kung kaninong merchant sila pupunta. So like this now, no, the ongoing food redemption, it was facilitated also by LGU, no? So ibig sabihin sila ang nag-inform sa lahat ng yan and provided us venue and logistics para po dito sa implementasyon. Ngayon kay Mayor Catlea So, kailangan nating suportahan ang mga ganitong programa para sa kapakinabangan ng bawat Matnoganon. Nagpapasalamat naman ang DSWD dahil sa pag-akap ng lokal na pamahalaan ng Matnog sa mga programang ito. So ang LGU naman po ay nagpapasalamat kami kasi ini-embrace nila itong programa. They are really supportive of this program. They have MOA with DSWD regarding the implementation of the program. Mula dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Yan po ang special report ni Papa Maki Gomez. Maraming salamat po, Papa Maki. And magbabalik po kita sa Lunes. Inabot na po kita kan oras kan pamaaram. Digis sa itong programang Isyo Oram mismo. Mabalik kita sa Lunes, same time, same place, same station. Bicol TV Sorsogon. Marinaldo po, Sin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Isyu Oram mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Oram mismo. Isyu Oram mismo sa Bicol TV.